ng TRO. Pero ikaw, na-bribe po kayo kasi. You cannot claim innocence on the ground na collegial ito. So ang amin ang sinasabi, partial si Chief Justice dito. And for us, he cannot hide behind collegiality because the Constitution precisely requires that each justice, not each justice will have probity, independence, competence. Otherwise, that constitutional provision requiring each justice to be of independence, impartiality, will never be triggered at all, Your Honors, please. Kasi collegial lahat yan eh. I-impeach mo lahat ng Supreme Court justices, but you cannot impeach one. So yun lang po ang punto ko po. Maraming salamat po. Your Honor, please. The gentleman from the defense. I was trying to observe and analyze the representation being made by Congressman, by the public prosecutor, Your Honor. And I am inclined to believe that he is very knowledgeable of the facts involved in this case. So I would like to suggest that he take the witness stand so that we can cross-examine him. On the road, Your Honor. Your Honors, He is already arguing the case. There is no resting of evidence yet. They have not closed. We have not even started, Your Honor. So Your he is impregnating the records of this case with unnecessary. I hope there will be lesser confusion. Mr. President, if I may lang, Your Honor, President. manifestation lang po yun. Mr. President, let's stop. Order. Let us. We have already given the defense a chance to say that. That's it. Thank you, Your Honor. Let's stop this, Mr. President. May I just move to strike out a statement of the minority leader concerning mga lalaki naman kami rito. It's not gender sensitive, Mr. President. So I move to strike out. This is being supported by Senator Pia Cayetano and Senator If I Lawrence. said that, then I would be wrong. Ang sinabi ko po, kalalaki kong tao magiging chismoso ako. Hindi dapat ako maging chismoso. Hindi ko sinabing mga lalaki tayo No, you did. dito. Well, I'm sorry. I will submit if that's what I said, but I'm sorry. It might have been my trend of thought. Diba? I didn't mean to be gender sensitive. Ang sinasabi ko po kasi, I was talking to, before I asked these questions, I asked Senator Gingona and Senator Lacson about the executive privilege. And I was just saying, kalalaki kong tao, hindi dapat ako makinig sa mga chismis na ang mga justice ganito, ginawa ganyan. That's why I was asking that question. But I apologize to the women. I'm more of a lover than a fighter, so I will never say things that will offend the women, especially my dear sister. Apology accepted, but I move to strike out the statement. Let it stay. Mr. President. With due respect to the female members of the court, the impeachment court, let it stay as a part of the manifestation of the minority floor leader. Mr. President, may we ask the Sergeant at Arms to make an announcement? Sergeant at Arms may is directed to make the announcement. Please all rise. All persons, hold it. Mr. President. I'm sorry, Mr. President. Mr. President. We forgot about the witness, Mr. President. Yes, I move Mr. to President. discharge the Before witness. we adjourn, wait a minute. Before we adjourn, the witness is excused. Thank you, Madam Witness. Ito ka, tuloy ka na. Tuloy ka na pa. Hindi yun. Tuloy ka na. Witness is discharged. No, Mr. President, Please all rise. Mr. President, may I request that the witnesses, we have other witnesses who are here today, that they be ordered to come back on Monday. All witnesses who were not able to testify in this impeachment trial today must come back on Monday at 2 o'clock in the afternoon. All persons are commanded to remain in their places until the Senate President and the Senators have left the session hall. Move to adjourn until 2 o'clock in the afternoon of Monday, February 27, 2012, Mr. President. Any objection? Hearing none, the motion is approved to adjourn. At dito po nagtatapos ang Day 23 ng paglilitis kay Chief Justice Renato Corona. Natapos po ang
ang cross-examination ng defense pati ang clarificatory questions ng mga senator judges kung saan disposed na po as a witness si Justice Secretary Leila de Lima. At Gio, kanina ay meron tayong naiwan na tanong para kay Attorney JJ. Ulitin lang natin, ano ba itong written interrogatory na hinihiling ni Senador Trillanes? Okay, itong written interrogatories ay part of the modes of discovery na tinatawag upang malaman mo kung ano pa yung maaari mong madiskubre sa testimonya ng isang tao na may kaalaman sa issue at hand. Ano? Ito yung sineserve sa tao. Kunyari, meron akong tanong, isusulat ko lahat ito at ipasasagot ko doon sa taong nais kong sumagot ng mga katanungan ko. At in this case po, paano po yun? Kasi ang humihiling na naman itong mga senator judges and it has always been the complaint of the defense, no? Kanino bang ebidensya ito? Paano po yung mangyayari dito? Well, actually, the defense can even move that to adopt it as their own exhibit or their own evidence also. So it doesn't matter kung senador man ang humingi nito, sapagkat pwede namang i-adopt ng defense ito. Attorney, won't this affect the earlier ruling na sinabing hindi magte-testify ang mga justices ng Supreme Court at ang mga matters na i-discuss kanila ay under executive privilege or privilege ng mga justices? Well, since the matter that I suppose will be asked are those that were stated in the dissenting opinion of Justice Sereno, I suppose hindi na ito covered ng privilege na yon. At kagaya nga na sinabi kanina ni Senator Sagisag, the impeachment court is a sui generis court o nag-iisang uri lamang ito ng korte na hindi pwedeng sabihin ng Supreme Court na mas mataas siya rito. Dahil remember, ang subject o ang taong iniimbestigahan ngayon ay miyembro ng Supreme Court. Carl, ano masasabi mo ngayon nga nasa Article 7 tayo, yung Article 3 ay medyo pinaikli ng prosekusyon. Ito ba sa tingin mo yung naging testimonya nung taga-FASAP nung nakaraang a few weeks ago, ito pa ay medyo satisfied ka na ba dito patungkol sa Article 3? Ako po personally, dahil hindi na nga, sabi na po ng Senate President na hindi nila ipapatuloy yung, papayagan yung witness, okay na po ako with Article 3 para lang matuloy na po. Excited na po ako marinig yung side ng depensa para po we can arrive at a conclusion din within the next few weeks. Kasi po, marami na pong mga haka-hakang opinion na bubuo sa mga minds ng mga nanonood. So, the faster that we finish this, the better for everybody. So makita natin, Carl, sa tingin mo dun sa mga pagtatanong ng mga justice, ng mga senator judges today, ay may naungkat ba sila na ebidensya na either pang depensa ba to, pang prosecution? Sa tingin ko po wala. Nakakapanghinayang po na today parang ang daming mga tanong at daming time na hindi na punta dun sa witnesses at wala na ungkat na dagdag na ebidensya. Parang paulit-ulit lang yung mga sinasabi or feeling ko napapagod na rin yung witness pa kakaulit sa mga kwento niya. So sana sa next week maiwasan na po natin to. Sana I really hope the Senate President will do something about his fellow senator judges na parang may mga tanong naman na parang feeling ko hindi naman kailangan na tanungin. Maraming salamat, Attorney JJ and Carl, for joining us today. Samantala, tumungo naman tayo sa aming kasamang si Zarina Lusuegro. Zarina? Alright, habang inaantay natin itong si Zarina, ay ito nga, dinispose na itong witness for Article 7, si Justice Secretary Leila de Lima. Kanina ay kinwestiyon ni Senador Ping Lacson itong authority ng DOJ para magpalabas ng hold departure order. Handa na yata sila sa labas. Yes. Punta tayo kay Zarina. Hindi pa. Zarina? Zarina? Makikita natin na palabas na nga ang mga empleyado at staff ng Senate. Kasabay nila ang ibang mga prosecutor at mga defense counsel. At habang iniintay natin si Zarina sa kanyang report, Alright, medyo nagkakaroon na tayo ng counting technical difficulty sa live po kasi itong ating coverage, ang comprehensive coverage po na inihahatid namin mula sa Senado. Samantala, Gio, balikan natin ang mga highlights ngayong araw, day 23 ng paglilitis. nagsimula yata yung ating araw dun sa clarificatory question na ni-raise dati ni
Senator Judge Joker Arroyo ukol kay Attorney Marlon Manuel kung siya ba ay naglo-lawyer para sa PALEA. At naklarify naman that Attorney Marlon Manuel is a lawyer not for PALEA but for FASAP. At ang punto na nilabas ni Senator Joker Arroyo ukol dito ay meron ba kasing vested interests ang mga private prosecutors ukol sa mga pending cases sa Supreme Court? At nagpatuloy din ngayon na Gio itong cross-examination kay Justice Secretary Laila De Lima at kinwestiyon nitong si Justice Cuevas itong iba pang si Secretary De Lima tungkol doon sa iba pang dissenting opinions at kung ito ay kanyang na-review ba at nabasa at bakit tinanong niya kinwestiyon niya kung bakit sumisentro itong si Secretary De Lima dito lamang sa naging dissenting opinion nga ni Justice Sereno at pinaliwanag niya na hindi naman mismo doon sa opinion, kundi kung ano yung nakasaad doon at how they arrived at the decision of the TRO. Puntahan natin ang press briefing ngayon ng prosecution. Right, napanood po natin itong press briefing, nagsasalita si Representative Nery Colmenares. Medyo nagkaroon na naman tayo ng konting problema sa audio. Samantala, I think ready na ang aming kasamang si Zarina Lusuegro. Balikan po natin siya. Zarina, can you hear me? Yes, Kathy. At sa kabila nga ng pag-dismiss ng impeachment court sa ilang bahagi ng testimonya ni DOJ Secretary Laila De Lima, ay meron naman din ilang bahagi na pinanatili sa record. At dahil nga dito ay unti-unti nang nakakita ng liwanag ang prosecution. Una na dito na nilinaw ni Senate President Juan Ponce Enrile na ang nangyayaring hearing ay hindi isang criminal proceeding. Kaya naman ang mga hearsays ay maaaring admissible sa impeachment court. Tiyatayan sa susunod na linggo ay hihirit na ang depensa para ipaliwanag ang kanilang panig. Samantala, 22 senator judges ang dumalo ngayon para sa huling hearing ngayong linggong ito. Samantala, thank God it's Thursday naman ang sigaw ng mga media dito sa aking likuran o sa aking tagiliran dahil at sa kabila ng pagod at hirap umulan man o umaraw ay nananatili kami nakatutok dito para ihatid ang lahat ng detalye na nangyari dito sa Senado. Back to studio with Kathy and Gio. Maraming salamat, Zarina. Okay. At yun nga, nakita natin yung iba sa mga mahalagang pangyayari ngayong araw. Natapos na ang testimonya ni Justice Secretary Laila De Lima at inaasahan natin na magpapatuloy pa itong pagpresenta ng mga ebidensya ng prosekusyon na patungkol pa rin sa Article 7 ng kanilang impeachment complaint. Nasabi naman ni Representative Daza na hindi lamang si Secretary De Lima ang ipipresenta pero natutuwa sila na at least nakatapos na rin at na-discharge na bilang witness si Secretary De Lima at nakatanong na pati ang mga senator judges natin. At sa puntong ito, nais po namin kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagtutok dito sa aming komprehensibong coverage live po mula dito sa Senado. Ito po muli ang